Eto na, ang mainit na balita. Di ba noong nakaraan ay nagpatuloy yung pagdinig ng House Committee on Justice, House Justice Committee na son. Yes. At dito ay nabuyang-yang ang mga bank records Yun nga. ng pamilya Duterte, partikular na po ng mag-asawang BP Inday Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yan. Oho. Sa pamamagitan po ito ng Anti-Money Laundering Council sapagkat sila po ay sinabina ng House Justice Committee. Sa araw na ito, ang kampo pala ni Attorney Mans Carpio ay naghain po ng reklamo. Saan ba ito nagreklamo? Sa Quezon City Prosecutor's Office. At doon po ay mukhang sinasampahan niya ng kaso ang mga opisyales ng Anti-Money Laundering Council, Nason. Pati ang governor ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Eli Remolana Jr. Oho. Kasi siya rin pala ang chairperson ng AMLAC. Oho. As BSP governor. Yun. Pati ng executive director nito na si Ronel Benaventura. Oho. Chairperson ng Justice Committee, Representative Jervil Luistro. Oho. Pati na ang mga kongresista na sina Percival Sendanya, Yan. Chel Jokno at Leila de Lima. Oho. Ayan. At dito po, tinatanggi daw po ni Attorney Mans Carpio na siya at ang kanyang asawa na si BP Inday Sara Duterte ay may mga transaksyon sa bangko na umaabot daw po ng kabuuang 6.7 billion pesos na minarkahan po ito ng Anti-Money Laundering Council bilang covered and suspicious. Covered and suspicious. Ayon po sa abogado ni Attorney Carpio na si Attorney Peter Paul Danao, tugon nila ito sa pagbubunyag ni AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura sa pagdinig nga po ng Kamara de Representante. Noong nakaraang Miyerkules, April 22, isinumite po ni Buenaventura ang mga ulat ng AMLAC alisunod po sa sabpina. Kasi siguro ang katwiran naman ni Buenaventura, sinabpina po kami. 'Di ba? Kaya tuloy dinala nila yung mga record na ito diyan sa Kamara. Ang covered transaction reports at suspicious transaction reports ay sumasaklaw daw po sa panahong mula 2006 hanggang 2025. Mahaba pala, no? So, ibig sabihin, kahit hindi pa sa Vice Presidente, sinama pala sa record. Yes. At mukhang pati nung Vice Mayor pa lamang siya, isinama na rin pala, no? Totoo. Parang yun din ata, kino-question nila yung punto na yun eh. Anyway, ang mga financial intelligence reports daw po tungkol kay BP Sara at sa kanyang asawa na si Manasseh Carpio at iba pa. Sa kabuang halaga daw po, 3.7 billion pesos ang iniugnay sa Vice Presidente habang 2.998 billion pesos naman ang iniugnay po kay Mans. Sinabi po ni Attorney Danao na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng ulat ng AMLAC. At sinabi rin niya na nais daw po ng kampo ni Carpio na malaman kung mga natuklasan ng AMLAC ay nagbula sa mga bangko nga mismo. Ito nga ba ay talagang record ng bangko? Ayan. Sa kabilang panig naman, Nelson, alam mo naman, sabi ko nga sa iyo, dito sa atin, bigyan natin yung magkabilang panig. Sa kabilang banda, sabi naman ni Attorney Congressman Terry Ridon, siya po yung House Committee on Public Accounts na di umano, hindi naman daw po tinatanggi ni Attorney Manasseh Carpio, ang asawa ni Vice Presidente Inday Sara, ang anuman sa mga natuklasan ng Anti-Money Laundering Council tungkol po sa 6.77 billion na mga covered at suspicious na transaction na minarkahan daw po sa kanilang mga bank account. Ayon pa po kay Congressman Ridon, isa itong pagkukulang na tumatama sa pinakapuso ng mga paglilitis ng impeachment at sa issue ng unexplained wealth at sa huli ay ang pagkatraidor daw po sa tiwala ng publiko. Binibigyan din po ni Congressman Ridon na walang makikitang tiyak na pagtanggi sa reklamo tungkol sa pag-iral
at katumpakan o laki ng mga financial record. Kasi parang sinasabi ata doon, hindi totoo yung ganong kalaking halaga. Pero hindi naman yan tinatanggi na meron nga bang ganong transaksyon. Parang ganon daw ang punto, no? Iniulat daw po ng AMLAC na 6.77 billion ang kabuuan transaksyon mula 2006 hanggang 2025. Kabilang po ang 4.43 billion ang inflow, 1.55 billion na outflow, 791.1 million na mga hindi natukoy na transaksyon o ang net inflow na 2.88 billion pesos. Ganun pala yun. No? Kaya ako yung tataka ko doon, Nelson. Ano? Ayaw ko kung tinatanggap ng mga accountant, kapag ikaw pala nagpasok ng 1,000, di 1,000 yung pera mo. Nag-withdraw ka ng 1,000, computation pala noon, 2,000 na? Sa transaction. Sa transactions. Lahat ng pumasok lumabas, kino-compute nila yon. Pero hindi naman nadagdagan yung pera mo, 1,000 pa rin. Hindi ibig sabihin, ganun karami yung pera mo. Yun na nga, di ba? Ang purpose lang nila doon, ay makita yung flow kung... yung in and out ng pera mo sa bangko. Kung magkano yung... Pero kung pagka hindi ka nakakaintindi, tayo pangkaraniwang mamamayan, ang laki ng pera, ang dami. Katulad ko 6 dyan. billion. Halimbawa, yung, di ba, pag nagbabangko ka, meron kang libreta, di ba? Ayan, oo. Sa akin, lagi nauubos eh. Lagi pinapalitan eh. So ikaw, kung uisipin mo, ang dami naman pera nito. Kaya lang pagka tiningnan mo, puro bayad sa kuryente. Ganun. Napupuno kasi ng mga bills. Kasi naka-automate na yun sa akin eh. Automatic na binabawas sa account. Kaya pag tiningnan mo sa transaction mo yun, ang dami pong transactions. Okay. Ibig sabihin... So, nagpasok ka, siyempre, hindi naman ibabawas yun kung wala kang perang... So, pagpapasok ka, tapos kinuha ng bill. Binayad mo sa mga bills mo, sa mga credit cards mo. Mako-compute at transactions mo yun. Ayun. Para pala na-double yung pera mo. Parang ganon. Ang tingin mo. Yung pagka madali lang palitawin na ganon eh. Yun. Kasi English di ba? Oo. Ako kasi hindi ko... Pero pagka tinagalog mo, ito yung perang lumabas-pasok. Oo. Ibig sabihin, hindi yan ang kabuuan ng perang nandyan. Nako. Ganun pala. Kaya halimbawa, meron kang 1,000. Winidraw mo, pinasok mo ulit, withdraw, labas sa loob ng isang buwan, pinag-ulit-ulit mo yan, labas-pasok lang. Lilitaw, mga 30, mga 60,000, meron ka. Ganon. Tapos ikukumpara natin doon sa deklaradong SALN ni BP, 40 magkaiba nga. Di ba? Magkaiba. Kasi ang computation mo, 6.77 billion, tapos ang SALN mo, 42 million lang. Saan napunta yung bilyon-bilyon? Parang gano'n ang dating, di ba? Tama. Lalo na kung may negosyo ka. Ayan. Kasi dyan, talagang mabilis ang labas at pasok ng pera. Di ba? Ayun. Pero yun nga lang ang problema natin. Sabi nila, sana daw humarap na si BP Inday para na ipaliwanag ito. Sabi naman ni BP Inday, hindi, ganyan din ang mangyayari sa Senado kung aakyat sa Senado yung pagdinig ng impeachment. Dito na lang kami kasi pakiramdam namin, hindi naman kami makakakuha ng patas na hustisya kung dyan sa Kamara de Representante. Di ba? Yun, ang ano. Yun ba nga, hindi pa nga natin matitiyak din naman, Nelson, kung dyan po sa kabuuan ng Kamara de Representante, kapag nailatag na ito sa plenaryo, ay makakukuha nga ng sapat na boto para ito ay iakyat sa Senado. Di ba? Kasi iba daw ata ang sitwasyon ngayon, Nelson. Bakit? Kasi noong mga nakaraan, pag pumirma, may promises. Ngayon? To be broken. Ngayon daw, hindi lang sabi, promises are made to be broken, sabi nila di ba? Ako po. Mukhang malabo daw ata ngayon. Kasi, di ba sinasabi sa butuhan? Sa butuhan. Hindi magkakaroon ng number? Hindi daw, baka daw hindi kaya. Ibig sabihin, nagsasayang lang sila ng oras dyan? Well, at least sabi naman ng Kamara, nagawa namin ang trabaho namin bilang House Justice Committee. Kung pumasa man o hindi, wala tayong magagawa doon. Parang gano'n. Kung hindi man ito pumasa sa plenaryo, sa botohan, at least nagawa namin ang trabaho namin sa Justice Committee. Kasi ang Justice Committee yata, mukhang lulusot talaga. Sa committee level. Sa committee level. Pero kung sa kabuuan na po ng Kamara, baka... Sa ngayon, mahirap. Sa ngayon, mahirap. Ayan ba ang measurement mo? Analysis mo? Mahirap.
Marami ng mga congressman ngayon na dati ay naunang pumirma, Nelson, at ang iba ay hirap na manalo sa nakalipas na eleksyon dahil sa sila ay minarkahan ng taong bayan. Ito, bumoto ito ng impeachment, etc. etc. Ngayon, baka hindi na raw ganun ata ang mangyari. Sa bagay, yan. Lalo pa nga, ilang taon na rin, halos 2 taon na lang. 2028 presidential elections na. Di siyempre, yung political survival mo, ayun nga. Ano ngayon ang mangyayari sa iyo dyan? Di ba? At hindi mo naman alam na, halimbawa, sabihin na nating manalo yung impeachment, matanggal si BP Inday, hindi naman tayo sigurado kung hindi na naman Duterte mananalo. Hindi pa. Napakahirap nga namang sitwasyon. Ano? Baka si Bastiang. Diba? Lalo tayong... Ayun. Ngayon, tuloy. Aabangan natin ito. No? Kung ano po ang mangyari. Kasi, ine-expect daw, kailan ba? 29. Anong araw yung 29? Yun raw atang last na hearing ng Justice Committee. Anong araw? Miyerkules. Wednesday, Nelson. Ay... sino ba invited? Pero pagkatapos doon, last na raw yun eh. Mukhang magbubutuhan ng Justice Committee at pagkatapos ay papasok na po ito sa plenaryo. Kaya pala hindi na siya uma-attend. Sino? Si BP? Yun naman ang kanilang legal strategy. Lahat na sabihin, bahala kayo, sabihin nyo na. Sabi naman ng Kamara ng Representante, di sige, di ka pupunta, gagawin naman namin ang aming trabaho. Ito nga, ang problema, tinawag yung AMLAC, naglabasan tuloy ang bank records nila. Sa pangyayari ito, yun po. Paano mo kaya ibabalansihin yan? Doon sa punto na meron tayong umiral na bank secrecy law. Di ba? Gaya niya, nabuyang-yang na sa pagdinig ng Kamara ng Representante. Palagi ko, mahaba-habang yan. Baka umakyat pa ng hanggang Supreme Court eh. Kasi meron sila ngayong petition Kino-question itong pangyayaring ito eh. Kapag yan mahabang bago ma-desisyonan nito, iba na rin ang presidente, palagi ko. Ganon? Yung tungkol sa bank secrecy Baka si Nanay Lenny na, no? Mare. Kasi ang bank secrecy, Baste. Impeachment pwede Yes, exemption Kaya lang, hindi naman ibig sabihin na impeachment, lahat na ng bank records pwede mo isama. May mga pa rin yan. May narinig ako kanina, nagpapaliwanag na abogado. Yun daw pagpirma mo ng SALN, di ba susumiti mo ng SALN? Doon daw sa bandang huling-huli nun, ay parang ibinibigay mo ang kapangyarihan sa mga investigating agency ng gobyerno para alamin kung tama o mali yung SALN na sinumiti mo. Hindi ko maano. Yun naman ang paliwanag nila. Mayroon ka daw pipirmahan sa huling-huli noon na wala, may commission na yung SALN, mga ahensya na pang gaya ito, impeachable official, nandun daw pala. Well, ito. Kaya lang, Jen, halimbawa, for impeachment nga. Pero yung bank account mo, nung hindi ka pa official, ay pwedeng... Iyon, isa pang question doon. Kasi nung 2006 ata, niwala pa sa gobyerno si BP Inday. Parang 2007 ba siya? 2008? Yun yung problema eh. At saka impeachment na pinag-uusapan, dapat magsisimula ka ng vice president siya. Di ba? Kung ang pag-uusapan natin ay yung mga impeachable offense. Ayun, tama. Kasi kung hindi ka pa vice president, hindi ka pa impeachable noon, di ba? Dapat doon sa, ikaw ay vice mayor, mayor, wala pa diba? yun. Wala pang dapat. Yun ang isa sa mga legal na pinag-uusapan ngayon. Yan yung punto na dapat na malinaw, di ba? Pagdating sa mga limitations nitong batas. Sa lalong siguro sa mga susunod na mga araw. Kasi ito naman, nagiging usapin na ngayon sa korte. Maglalabas ng mga pahayag ukol sa bagay na yan.